Una sa ating balita, maulan na panahon pa rin ang nararamdaman sa ilang mga lugar sa Luzon kung saan talaga namang nasusubok ang kalidad at tatag ng mga flood control project sa mga syudad at bayan sa bansa. Live mula sa Marulas, Valenzuela City, nakatutok si Cristal Ramizares. Cristal, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa kinatatayuan mo? Yes, Zarina, pabugso-bugso nga ang ulan dito nga sa Valenzuela City. Kanina nga lumalakas, ngayon medyo humina na siya, may ambon na kaunting hangin. Zarina, ito ngang bahagi ng MacArthur Highway na kung tawagin rin ay BBB, madalas itong bahain kahit kaunting pag-ulan lang. Pero kung titingnan nga natin ngayon matapos ang maghapon na pag-ulan ay wala tayong nakikitang pagbaha. Ayon nga sa mga nakausap nating residente kanina, kung ikukumpara ito noong mga nagdaang tag-ulan, hindi na binabaha sa mismong kahabaan na ito ng kalsada Patulyakan Bridge. Dahil nga yan, dito yan sa mga river wall na nagsisilbing flood control barrier para makontrol nga yung level ng tubig at level ng tubig sa daloy ng ilog at hindi ito umapaw papunta doon sa mga kabahayan at yung mga karatig barangay. Sa ngayon nakikita nga ninyo, kalmado naman yung daloy ng ilog. Ayon nga rin sa mga residente kanina, bahagyang tumaas daw yung level bandang 1 p.m. Pero ngayon, pasado alas 5 na, ay bumaba na nga ulit yung level ng tubig. Zarina, kaunting traffic update naman tayo. Medyo madulas lang yung kalsada dahil nga maghapong umulan, pero kung makikita nga ninyo ay maluwag naman yung daloy sa parehong north at southbound papunta po yang monumento. Kasunod naman ng inisyong flood bulletin ng Pag-asa sa Tulyahan River dahil nga sa pabugso-bugsong pag-ulan na dala ng habagat ay inaabisuhan na rin ng Pag-asa yung mga residenteng naninirahan malapit sa Tulyahan River na kung maaari po ay bantayang maigi yung level at maging maingat po. Hinihikayat na nga rin manatili sa matataas na lugar o lumikas na kung kayo po ay nakatira sa mga mabababang area. Naitala nga rin kasi na umabot na sa 79.15 meters yung level ng tubig sa Lamesa Dam. Critical na po ito dahil malapit na ito sa spilling level na 80.15 meters. Ang sobrang tubig kasi mula sa dam ay dumadaan dito nga sa Tulyahan River at papunta yan ng Quezon City, Valenzuela hanggang Malabon kapag umabot po yan sa spilling level. Epektibo ang flood control project ng Pangulong Marcos. So nakikita ko, dahil dati pagka ganitong mga tag-ulan na ilang araw lang, ay kami kinakabahan na. Pero ngayon parang naging safety na ang pakiramdam, particular dito sa tabi ng Tulyahan River, dito sa Valenzuela. Zarina, para naman nga sa mga flood updates sa ibang area, ayon sa MMDA, nasa 10 inches na ang lalim o abot tuhod na ang baha sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan, dito yan sa Valenzuela, pero passable pa rin ito o nadadaanan pa rin ito ng lahat ng uri ng sasakyan. Ngayon balik naman tayo dito, Zarina, sa sitwasyon nga dito sa Tulyahan River. Kung inyong makikita, mataas yung flood control project sa Tulyahan River. Ayan yung kulay pula at sa taas merong semento. Makikita nyo yung sa baba, yung kulay pula, yan po ay bakal at hindi po yan gawa sa semento, kaya yan po ay matibay. Kita nyo nga rin yung tubig ng mismong ilog ay malayo pa doon sa taas ng ating flood control. Pero babantayan pa nga rin yan natin ngayon dahil nararamdaman natin na medyo lumalakas na nga yung buhos ng ulan. Pero kita nyo nga malayo pa rin yan dahil nga sa taas ng flood control project. Zarina, ngayong araw nga rin ay sinuspinde ni President Ferdinand Marcos Jr. ang on-site work sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at face-to-face classes sa lahat po yan ng level sa Metro Manila at 12 probinsya ngayong Biyernes. Ipinaubaya naman ng Pangulo sa mga pribadong sektor ang pag-suspend o pag-adapt ng alternative work arrangements sa kanilang mga empleyado. Zarina? Maraming salamat, Cristal Ramizares.